Sa panahon ngayon, hindi lang performance ang pinag-uusapan no, pagdating sa smartphone. Dapat alam mong matibay din siya, at the same time, camera. Guys, sa panahon din ngayon, kailangan importante rin na meron tayong magandang camera, lalo na halos lahat ng tao ay nasa social media. So para makapag-upload tayo ng good quality photos or videos, kailangan okay din ang camera. And of course, yung overall performance. At yun ang kayang i-offer sa atin itong Vivo V50 Lite 5G. Pag-usapan na natin to, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Alright, para sa presyo nitong Vivo V50 Lite 5G, actually meron tayong tatlong variant nito. Meron tayong 5G at meron tayong 4G. Meron tayong dalawang variant sa 5G which is 12, 512 at 8256 which is itong hawak ko ngayon. So kung ano man yung performance na maipapakita ko sa inyo dito guys, for sure, iba yung performance ng 512GB dahil nga mas mataas yung RAM nun. So mag-focus tayo dito sa Vivo V50 Lite 5G na merong 8GB of RAM, 256GB of storage na may presyong 16,999 pesos. Official link and other info about dito nandyan sa description box. Check nyo na lang. So, nabanggit ko nga kanina na essential na meron tayong matibay na phone. Now, para dito guys, meron tayong tatlong bagay na masasabi nating durable itong phone na to. Una, nakapasa ito sa SGS 5-star drop resistance certification. Kaya kung mapapansin nyo, panis yan kapag nahulog natin or aksidente siyang nahulog. Next is meron siyang IP65 and IP69 rating. Ibig sabihin guys, yes, pwede natin siyang ilubog sa tubig. At pwede siyang mailubog sa mainit na tubig or malamig na tubig. Dust resistant and oil resistant na rin ito, kaya kung ano pa man yung work nyo sa kitchen, ganyan, isa kang rider or mahilig kang nagluluto at natapunan to ng kahit anong liquid, wala tayong magiging problema dyan. At pangatlo, durable pagdating sa battery. Isa sa best combo na meron dito sa Vivo V50 Lite 5G ay meron siyang 6,500 mAh battery capacity plus meron pa siyang 90 watts fast charging. One of the best combination niyan sa ganitong price range. Kiniklaim din ni Vivo dito na umaabot siya hanggang 5 years no pagdating sa battery. I mean, kahit na 5 years na yung lumipas, matibay pa rin at wala tayong magiging problema sa battery nito. Which is again, kung babalikan natin yung price nito, okay na okay yon. Meron din itong added security protection like overcurrent, over voltage, and more. Other features pagdating sa battery nito guys, pwede tayong mag-reverse charging dito dahil nga meron siyang mataas na capacity which is 6,500. Pwede tayong mag-charge ng other gadget natin or kumbaga parang emergency charging no, na gamit itong phone na to. Isa pa, kiniklaim din ni Vivo na yung 90 watts charging nito or yung charging rate niya, kaya niyang mag-charge dito sa phone na to ng 50% ng 20 minutes lang and less than 1 hour sa full charge. Kaya naman kung naghanap ka ng matibay na phone, pwede siyang mabasa-basa or okay siya, hindi kayo magkakaproblema sa mga dumi or sa mga dots. At the same time, merong mahunat na battery at fast charging, ano pang hinahanap nyo? Ito na yon, itong Vivo V50 Lite 5G, lalo na kung usapang presyo. Now, kung bukod sa durability at malaking battery yung hanap nyo, yung matino at magandang camera performance, check natin to. So, para sa camera setup nito guys, meron siyang 50 megapixel Sony IMX882 na sensor and then may kasama siyang 8 megapixel na super wide angle camera at 32 megapixel na wide angle selfie camera. Andito pa rin sa Vivo V50 Lite 5G yung kanyang Aura Light na masasabi ko talagang very useful siya no, lalo na sa mga dim or medyo dark environment na alam niyo yun, yung biglang picture, ready ka. Makikita nyo din naman dyan yung difference ng dalawa ng meron at walang Aura Light at kung mapapansin nyo, malaki yung pagkakaiba nila, no? Mas nagiging focus, no? Yung subject natin kapag nagpipicture tayo or mas medyo meron siyang ilaw, kumbaga, or maliwanag siya. Yun naman talaga yung pinaka-target nitong ilaw na to, kaya okay na okay pa rin siya sa akin. And then dahil nga sa kanyang image sensor no, na Sony IMX882, mas na-enhance or mas maganda yung performance ng camera nito sa low light, no? Kumbaga parang hindi na tayo masyadong natatakot kahit na mag-picture tayo sa gabi or sa medyo madilim na lugar, na makakakuha pa rin tayo dito ng good quality shots. And then pagdating sa photo mode, meron siyang mga added features tulad nung meron siyang integrated na filter or effect no para dito sa Aura Light niya.
na pwede natin gamitin and other filters na talaga naman din nagustuhan ko. Now, pagdating sa video recording, limited lang siya to 1080p 60 fps. So, ito yung isa nyo sa kailangan yung tandaan guys. Both camera to main at yung front camera. So, kung naghanap kayo ng medyo higher resolution, pagdating sa video recording, wala tayo dito. Pero again, 2025, I think standard na yung 4K no sa main camera. Okay lang kahit sa front camera medyo wala pa 1080p okay pa sa akin. Pero pagdating sa main camera, at least 4K no, meron tayong option. Kahit sa ganitong price range guys, meron na tayong mga ibang smartphone dyan na nag-o-offer ng both main at yung front camera na may 4K. So yun lang naman Vivo. Take note. Siyempre, meron pa rin tayong mga AI features pagdating sa camera nito, no? Meron tayong AI Image Erase 2.0 na makakatulong naman sa mga, alam nyo yan, maraming tao and then gusto natin yung solo natin yung lugar, pwede natin gamitin to. And of course, yung AI enhancement. Now, pagdating naman sa display nito and performance, meron tayo ditong 6.77-inch screen size na may 1080p resolution, AMOLED display na may 120Hz refresh rate. Para sa chipset nito, meron siyang MediaTek Dimensity 6300. Naka FunTouch OS 15 na siya based on Android 15. Again, itong unit na nasa akin ngayon, meron siyang 8GB of RAM, 256GB of storage, 6500 mAh battery na may 90 watts fast charging. And yes, dual stereo speakers itong Vivo V50 Lite 5G. Kaya may enjoy natin dito both entertainment and of course gaming. While gaming guys, meron tayong tinatawag na game sidebar dito or kumbaga parang gaming assistant siya no dito sa phone na to na pwede natin ipalitan yung iba't ibang settings dito like for example, isa sa paborito ko guys yung esports mode. Ito, pinapalitan niyo yung settings na ma-block yung notifications, calls, and then yung brightness, nakalock siya sa pinaka-highest. Para alam niyo yun, no disturbance no kapag naglalaro. And one of the feature, I think hidden feature siya na hindi nila nababanggit masyado, meron siyang bypass charging guys. Kung gusto natin maglaro ng maghapon, meron siyang tinatawag na bypass charging na pwede natin siyang i-charge while using this one na iba-bypass niya na ma-charge yung battery mismo. Kumbaga parang direct outlet siya. Of course, may mga naka-integrate pa din dito na AI features tulad ng AI Translate or yung circle to search kung saan kung meron tayong hinahanap na isang bagay at hindi natin alam kung anong tawag doon, pwede natin gamitin to. Meron tayong AI Live Text at marami pang iba. Pagdating sa kanyang display guys, of course, smooth yung magiging experience natin dito dahil sa kanyang higher refresh rate. And then, wala pa naman ako nakikitang any problem pagdating sa kanya while scrolling or navigating no sa social media, sa panonood ng series or movie. Okay na okay siya, ang ganda ng kulay na nilalabas niya and of course sa gaming. So yeah, kung naghanap kayo guys ng all-around na smartphone na durable, lalo na kung ang work nyo talaga sa field, no? Madalas kayo sa labas, engineer, architect, nasa site, kapag gumagawa kayo ng building or bahay, ganyan, at sobrang maalkabok, hindi maiwasan yung aksidente, or isa kang rider, madalas kang lumalabas na nakamotor, nakasabit lang yung phone mo sa motor at hindi na din maiiwasan na, alam niyo yun, matamaan natin at mahulog, aksidenteng mailubog sa tubig or matalsikan ng any liquid like oil, ganyan, mga condiments, ketchup, mayo, ganon. Hindi ito basta-basta masasira. And then pagdating sa camera, yun nga guys, nagustuhan ko yung naglagay sila dito ng magandang image sensor para at least matulungan niya yung overall performance nito sa camera, which is okay naman din lalo na sa low light. And of course, yung kanyang overall performance, lalo na guys sa battery, dahil meron itong higher capacity kumpara sa ibang smartphone ngayon na lumabas ngayon sa ganitong presyo guys 6,500 mAh battery capacity, tapos sasamahan pa siya ng 90 watts na fast charging. So kung madalas kayo nagmamadali at hindi talaga maiwasan na makalimutang mag-charge, huwag na kayo mag-alala kasi dito guys sa 50% na battery, kaya yan ng hanggang 20 minutes lang na pag-charge. Katapos maligo, okay na. Now, kung interesado kayo dito sa Vivo V50 Lite 5G, yung official link nito nandiyan na sa description box and other info nilagay ko na rin dyan. Check nyo na lang guys. Alright, so that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito kung naghahanap kayo ng information or video or review tungkol dito sa Vivo V50 Lite 5G. So, paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice!